Tuloy pa rin ang pangarap ng ating mga kababayang masters na nakikidigma ng kaisipan sa larong ajedrez sa Mongolia Zonal 3.3 qualifying for World Cup na kung saan ang top 2 ay ipapadala sa World Cup. IM Bersamina na palaban sa Grandmaster ng Singapore, Grandmaster Denden na palaban sa FIDE Master ng Mongolia. Crucial na po itong round number 5 para sa akin, papalapitin ng papalapit. Alamin natin at maki-update din tayo kay Woman Grandmaster Janelle Fry na sa kanyang standing. At bago tayo magsimulang mag-analyze mga kamatsas, atin po munang sagutan ang ating iniwang puzzle or daily puzzle natin sa bawat video na hatid ng ICC Internet Chess Club. Hindi po International Criminal Court. May nababasa ako sa comments eh. I-click nyo po yung link sa description below. Pag kinilik nyo yun, papasok po yun sa account. Kasi www.chessclub.com/Roderick. Ibig sabihin, para malaman nila kung gaano kasuportado po ang mga avid fans natin ng Kamatsas. Ito yung iniwan natin kahapon at congratulations po sa mga nakasolve Knight x D5, ang first brilliant move nito. O, 'di ba nagmo-move? Kaya mas maganda sa mismong site ng ICC. Bishop C7, kulong ang reyna. Yun po ang purpose bakit kumapture ng Knight x D5. Okay, ang dali lang, 'di ba? Pero panghasa pa rin ito sa ating pag-aaral. Okay, at ito naman ang puzzle na iiwan natin sa araw na ito. Oh. Ayun, tumira, H3. Okay, ano kaya ang pinakamagandang tira nito? Ayan, ba't may bilog? Sorry po, na-click ko pala ng cursor. Hindi yun ang first move ba? Okay, ano kaya dito ang pinakamatinding pwedeng gawin ng black na malakas? Very good. Yan. Yan ang sasagutan natin sa susunod na video natin mga kamatsas. Okay? Ayan, at ating detalyihin naman itong naging laro ni Denden against FIDE Master ng Mongolia, Sodpileg. At nag-E4, C5, sinabayan ni Denden ng Sicilian, E6, at this time nag-E6 po. Usually si Denden D6 yan eh. So nag-E6, siguro yan ang preparasyon niya na maganda against this FIDE Master. At tinirahan niya ng tinatawag na Kan variation. Bishop D3, Knight F6, at nag-castling muna. Ayan, kaunting detalye lang po no, para mas lalo nating manamnam at maunawaan ang takbo sa bukana pa lang. No? Dito, gustuhin man ng puti at maganda man sa mata na makaatake kagad para magtatakbo ang knight, hindi pa ari dahil mayroon pong Queen A5 check, makukuha yung pawn sa E5. O di ba may mga ibig sabihin ng nangyayari, maaga pa lang eh. Kaya dito pinili ng white na mag-castling muna. At dito talagang mangliligalig na yan, E5 na yan, guguluhin na niya yan. Pagtakbo ng knight, imagine niyo po, hahabulin yan. Kaya dito, nag-D6 naman si Denden para hindi naman makatulak ng E5 na maatake yung knight. O di ba merong kaagad usapan eh. Maagang sulungan pa lang eh. Nag-C4 at nag-decide naman dito ang puti na magmarok si bind pawn structure. Bishop E7, Knight C3, castling, Queen E2. Okay, at pagka ganyan pong forma, ang balak niyan, ganyang structure eh. Okay, usually ganun. B6 para i-develop naman yung bishop. Nag-King H1 maaga pong umilag dahil pag F4 nga niyan mamaya, eh para mas maagap, wala ng mga tama-tama ng pin-pin or dark square attack dyan kapag yung king nasa G1. Kaya maagang pumoprophylactic. Pumoprophylactic move. Ayun, bagong salita yun, no? Bishop B7, develop lang F4. Ayan na nga po ang isa sa nakakailang na harapin sa Sicilian pagkaputi, no? Kakailang yan. May E5, may F5. Marami kang babantayan eh. At nag-Knight C6, challenge kagad yung Knight. At nag-Bishop E3 lang, develop, support. At Knight D7. Okay, bookline pa. Ililipat sa C5 para maatake yung Bishop sa D3 mamaya. At nag-Rook D1. Pressure lang sa D6. May pressure din sa Reyna. Umilag si Denden, Queen C7. Pero may bagong luto dito ang FIDE Master na ito. Nag-Rook C1. Tinapatan ang Reyna. Pagka ganyan po, typical naman yan. Ano? At may binabalak na yung Knight tatalon sa D5. Imagine niyo po, sacrifice yan pag kinapture. Yung C-pawn ang pangkakapture at magkakaroon ng atake sa Knight. Malakas ang pagkakapin. Yan po ang purpose ng Rook C1. At yan ang novelty. Dahil ang old lines ay may tumira na ng Knight x Knight at may tumira na ng Rook F3 para yung Rook ilalagay sa H3 at yan ang mga ideas na maka-pressure kagad, maka-atake sa king side lalo na nakapag-castling na yung black. Yan ang old lines. Pero itong Rook C1, bagong luto ito.
At nag-knight C5 si Denden. Bishop B1. Ayan, iniiwas talaga yung bishop. Bakit po? Kasi pag hinayaang ma-exchange yan dyan, pabor yan sa black. Maiiwanan ng black ng may dalawang espada. Alam nyo naman, pagka dalawang bishop, dalawang espadang matulis, gamit na maraming napoproduce sa magandang ideas yan pagdating sa middle game attack or attacking plans. Yan, kaya yan, pinipreserba yung bishop, hindi basta-basta ipinagpapalit ng ganun-ganun lang sa yokabab o sa kabayo. May nagtanong kasi, ano yung yokabab? Kabayo yun na parang binaliktad. O, Bishop F6 ang ginawa ni Denden at para mapuwersa ng ating kababayan na yung lakas ng knight, ma-exchange na. At kinapture na nga. Takes, ayun. Queen pala ang dapat pang, ay hindi. Capturein muna ang knight. Yan pala ang tamang timpla dyan. O, yun o, takes sabay, Bishop takes. Para may atake doon, pero ang hirap gawin. Ang hirap i-decision yung ganun. Na ang puti ang magkakaroon ng dalawang espada, parang ang hirap tanggapin. Pero yan po ang gustong timpla ng computer. Ano diferensya? Bishop takes B4. Knight D7 atras, Queen C2. Yun lang. O, yun. Dito ang tamang tira naman daw na malakas ay Rook FD1. Para pressure sa D6. Ayan, tamang pormahan lang ng tore. Pero ito po mahirap gawin. Alam nyo kung bakit? Lalo na kapag nakatulak na yung F4 at E4, parang tipong i-stay mo na lang ang tore dyan eh, di ba? Baka mamaya may E5, may F5, o kaya rook lifting, di ba? Maka-rook lift. O kaya mahirap ito sa human side, no? Human perspective. Pero yan ang tira ng computer. O, pero ito po, nag-Queen C2, nilagyan ng ulo, may buntot. Magkasusun, no? Mag-E5 yan ang threat at may threatening matchas. Ang tawag natin dyan sa ganyang plano ay salbahiski. No? Salbahiski. Salbahi ang atake na yan. Mag-E5 oh. O, tamo, oh, may matchas doon. Tapos manglalamang ka na lang ng ganun-ganun na lang. Mangyari, ganun-ganun na lang. At dito po ay, ayun, nag-decide na si Denden na ihabol din niya ang tamang dapat na magawa. Kinapture na, capture, and then nag-E5. Yun nga lang, talagang slightly better for white, kitang-kita sa evaluation bar, dahil ang espadang dalawa ay nasa kamay ng Mongolian. At dito nag-rook D1. Ayun, naihabol na rin ah. Kasi dahil nawala na yung dark square bishop, talagang mas lalong humina yung D6. Nag-rook D8, inagapan naman ni Denden. At baka mamaya pilahan yan, at bumagsak ng hindi inaasahan kaya inagapan ng depensa. At dito nag-push F5, A5, ayun. Kaya ito po ang plano ni Denden para syempre makabungi, especially ng C5 square. Pag nawala yung B-pawn, imagine niyo po, yung knight ay babalik ng malakas sa C5. At dito syempre maintain lang yung B4 para maintain lang na hindi makalundag ang knight. So ano lang din maintain na ng labanan eh. At kumapture na, bakit po kumapture si Denden? Para magkaroon ng tempo control at magagamit po yan, ita-timing lang. At least meron ng A-file na option na magagamit. Nag-H6 si Denden at tuluyang lumaki po ang positional advantage dito ng Mongolian. At itong H6 ay bad move. Dapat daw ay Knight F6 aatakihin yung pawn sa E4. Oo nga no. Yun nga lang, expected may Bishop G5 pin. Tapos magki-King F8. Ayun. Yun ang itong mahirap makita. Kung ako black dito, di ko mapapansin to eh. Biri mo magpapapin ka tapos kailangan makita mo yung King F8. Malabo eh, no? Ang hirap makits niyan. O, balik tayo mga kamatsas, ano? Nag-H6. Ang purpose si Denden dyan, ba't niya ginawa? Gusto niya pa rin mag-Knight F6. Pero iniiwasan niya, wala yung tusok ng Bishop G5. Kaya siya nag-H6 eh. Di ba? Nag-Bishop F2 at hindi rin naman matumbukan ni Sodbileg ang tamang tumbok na plano, no? Dapat daw Queen D2, ayun, pilahan at magda-Knight F6. Ayun ang mga binibiling na miss dito ni PD Master. O, yun ang binibili. Matapos depensahan yung D6, may bitaw pa lang ganon. Kakatakot nga lang, one piece pa rin yan eh, no? Na kapag kinapture yan, o busisiin lang natin, no, dagdag pundasyon to at matuto tayo mga kamatyas, no? Bakit lamang ang puti dito? Kasi parang wala pang kasunod, pero pag angat ng torin yan, aba, talagang kitang-kita kasunod niyan. O limbawa mag-Knight H7, no? Parang pag-asa maka F6.
Uunahan eh. Hindi pala pwede. Uunahan. Uunahan. Eh, mapapakapture dyan. Talo na. Basta mabawi isang pyesa, hubad ang Black King dito. Wala na. Talo na yan. Kaya wala na pala talaga. No? Wala talaga. Pag nag-Queen E7 naman, Rook C3 na eh. Oh, boss! Mati-mati siya ng mangyayari. Matchas. Ang sakit. Grabe pala yung sunod-sunod na yon. Grabe pala. Queen dito na pala. Then Bishop takes. Ayun na pala, no? Pero na-miss ni FM ang ginawa, nag-Bishop F2, Queen B7, pinilahan ni Denden yung Pawn E4, inatake, pero ang accurate daw ay Knight F6 naman. Bishop H4, ayun, ito pa yung mga isa sa mga binibiling bitaw na magpapaganyan, no? Takes, takes, dapat pala ganito, takes, takes. Pero lamang pa rin ang puti, mahirap pa rin to, nakakailang to, at ang hirap nitong isabay. Ako man ang block dito, ayoko mangyari yan, quality down. Tapos wala ganong linaw. Oh. Sige, Queen B7, dito tayo sa side na ginawa ni Denden. Okay. Okay, kasi pinapakain yung Pawn D6 eh, no? Pero may bawi doon. Pero ginawa ni FM, nag-Bishop H4 muna, inatake muna yung Torre, F6, Queen E3. Hindi sinabay, dinipensahan muna. So, next move ay kakapture na sa D6, nag-Knight F8 naman para timing lang na depensado. Bishop F2, pinilahan yung Pawn B6, B5 na. Bishop D3, ayun. Sinuportahan lang yung Pawn C4 pero hindi po nagustuhan ng computer ang tira na yan. Dapat daw ay capturein na. Oo nga, para sa akin. Tipid sa tempo. Capture o tapos Queen B6. Ayun. Kailangan kasi dito ng white ma-exchange yung queen, mga kamatsas. Kasi Bishop pair yan, weak ang D6 at yung mga Torre napakalalakas, ready. Tama yung decision dito. Queen B6, so daanin na sa endgame. Losing ang black dito. Pero, nag-Bishop D3, hinapture Denden, good move, Rook takes C4, at nag-D5 ayun. Naka-break dito si Denden, nakahinga. Kumbaga, nakahinga-hinga. Capture, takes, at nag-Rook G4, okay, bantay-bantay lang, may mga ganun-ganon, at nag-Rook A3. Ayan, teka muna. Gets ko na. So, Rook A3, good move, no? At yung evaluation bar pumabor na kay Denden, nag-Queen E2. Ayan, tanong, Coach, ba't hindi po tinuloy yung Queen takes H6? Mag-Rook takes D3 kasi. Okay, may ganyan. So, wala pang dapat ipangamba sa G7, depensado naman eh. Pag kinapture yan, may sacrifice doon and bitin ang Torre sa D3. Capturein yan and Rook takes D3. Okay, so then weak yung B4, weak ang F5, exposed na ngayon ng White King kumpara sa Black King at winning po ang Black dyan. Okay, balik tayo. Kaya naghinay-hinay lang muna, nag-Queen E2 lang muna, iwas lang muna sa pin kasi may E4 din na threat na paparating. Nag-Rook A2, hinabol ni Denden, nag-Queen E3 ulit, King H7. Ayun, umiwas na kasi para wala na ring pitas ng sacrifice sa H6. So pag-iingat, prophylactic move. At nag-Bishop E2, Rook C8. Ayun, ang plano ni Denden ay papatong sa C-file. Ayun na po yung paparating at tingnan nyo po evaluation bar, no? Talagang umaangat na. Pabor sa ating kababayan. At nag-Bishop F3. Okay, tuluyan ng nag-collapse dito ang puti. Dapat daw ay Bishop to E1. Okay? Bishop F3, kinapture ni Denden. Ayun. Dapat naman daw ang tamang tira E4. Oo nga, no? Kasi pag capture lang, takes, may Rook takes F2. Okay. E4 lang pala. Na dito mauobligang mag-Bishop E2. Tapos, baba. Yun nga yung purpose eh. So, parang lalabas, nag-gain ng tempo ang black. Nasunod pa yung plano. Parang walang tinira yung puti. Yun, no? E4 ang good move. Oh. Pero tinagpas na dito ni Denden, obligado po ng pang-capture, saka nag-Rook C2. Rook G2, blunderations mga kamatsas. At dito po, sige po mga kamatsas, pakiguess nyo, napakagandang tira ni Denden. Winning talaga pagka tira noon sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Ayun o. Ayun o. Good move o. Congrats sa mga nakakita. Rook E2. May ganun na pala. Paalis sa Reyna.
Alis muna dyan. Parang ganun, ano? Queen C5 at ayun, hinabol muna. Teka muna, pakain yun? Pakain, bibitin yun. Oh, hinabol muna, no? Queen takes. Ayun, rook takes. Okay. Takes. Nako, ito na yung paparating. Nag-rook D3, obligado, depensahan. At nag-queen A7. Ayun, mamatyasin sa ilalim. Bumalik. Queen A2. Ayun, paano ngayon aawatin yan? May rook takes H2 ng paparating. At dito po ay naparesign ng PD Master ng Mongolia. Congrats kay GM Den. Ang ganda ng kanyang... Pero losing siya no, kung nakita nung puti. Hindi makita yung maswerte. Okay, nakapasok ang atake at nanalo. Ayan, mamaya tingnan natin yung standing nila mga kamatyas. At ngayon, sunod naman natin ang laro ng ating candidate Grandmaster IM Paulo Bersamina against bagong Grandmaster ng Singapore. White dito si IM Pau. Mga kamatyas, wala po tayong clock na nakikita ngayon kasi yun ang timpla ngayon ng chess.com Pero sa top 3 boards may clock naman. Pero dito wala Okay lang yan, long game naman to Okay, at nag-E4 si Pau at nag-C5 si Dart. Ito pong si Dart na to, bagong Grandmaster ng Singapore. 3 na GM nila, no? Ng Singapore. Dumadami na GMs nila. Okay, dati wala di ba? E6, yung parang tinira ni Denden, no? C3, ayan, pwestong alapin delayed variation si IM Pau at nag-Knight F6, inatake yung pawn E4, nag-E5, Knight D5 at nag-A3. Okay, napunta na po talaga sa mundo ng Sicilian alapin, D6 at nag-D4, capture sa D4 at nag-C4 muna. Okay, atake muna. Knight E7 at kumapture sa D6, capture at nag-Knight C3. Mukhang preparado. Ramdam ko preparado si IM Pau sa linya na to. Oo. A6. Okay, di pwedeng capturein mga kamatyas nakapin yung queen. Ayun, nakipag-queen to queen na. Takes at nag-bishop D7, bishop to E3, knight BC6 at nag-knight E4. At yan ang novelty ng ating kababayan. Old line ay palagi ang knight B3 dito. Okay, knight E4. Ang gusto kagad mangyari ay, ayun, maka knight D6 check kung magagawa. Nag-knight G6 para kontrolin ang D6 na talo ng knight. At nag-knight B3 muna. F5, atake, knight C3, knight CE5 at nag-knight A5. Ayun, inatake muna, kinalikot muna yung B7. Nag-castling queenside at nabad mo ba ng computer? Dapat daw po ay rook B8 lang. Okay, pero kasi dito, nagpaka-practical ang GM ng Singapore na pag nag-castling, depensado na yung pawn sa B7, yung torre sa A8, magagamit kagad, nasa gitna kagad. Pero, mayroon palang bishop B6 good move. Na yung torre, mapupunta sa E-file, barado ng pawn, nag-C5. Okay? Para pigilan naman ang development ng dark square bishop sa active square D6. Nag king B8, castling queenside. Oo nga, no? Ganda ng puti bigla. Ang liwanag kagad, napaka-active ng mga pyesa. At nag rook C8, threat sa pawn C4, C5, nag B4, depensa, patibay lang muna. Bishop E7, nag G3. Ano plano ng G3? Mag E4 mamaya. Nag F4 inunahan ni GM. Okay, pero binad mo ba ng computer? Dapat daw po ay Bishop E8 lang. Yun lang, mahirap makita talaga yan. Mahirap tanggapin din. Kasi parang pumasib lang Ibig sabihin parang humihina lang, umatras no? So F4, pasugod. Bishop G2. Bishop C6, tinapatan. Kinapture ng knight takes. Okay, so bishop pair, nasa puti na. At nag-bishop F1, binalikan nyo, no? Para ma-attack yung weak pawn sa A6. Nag-rook F8. Bakit? Pagka nag-king B7, depensa, may knight E4. Grabe, no? Talagang hawak na hawak ng puting. Gaganda ng square control. Ang ganda. Ang ganda talaga, grabe. Space advantage, no? O balik tayo sa rook F8. Ano plano? Pag kinapture-capture, papasok yung torre. Bigay yung pawn A6, Pero nag-knight E4 si Pau. And pahinog muna doon. King B7, depensa.
at nag-bishop e4. So ayaw ni Pau na pag kinapture yun kasi yung capture in the view na makakapasok ang tore. Yun po dahilan ng knight e4 para suportahan at kontrolin yung pasok ng tore. Okay? Nag-h5. Plano dito mag-h4, babasag talaga, pinigilan. Okay, para walang gulo-gulo. f3, bishop f1, rook a8, nag-bishop h3 lumipat, ayun, para may atake sa e6, knight f8 depensa, at nag-rook d4. Plano ay magbabattery at early protection na rin sa b4, baka mamaya merong mga likot-likot ng basag-basag sa a-file. Knight fd7 at nag-bishop a5. Mangyari dito, pit-pit ang position ng itim. Pit-pit walang activity gano. Knight f6, rook d1. Very good, ganda ng tiro. Rook e8, hindi na alam ng black pa ikot-ikot na lang sa ilalim Takes. At nag-rook e4. Naku, ito pa. Paparating mamaya yung patong dyan. Pero may knight d3 check pa. Kumbaga, king c2 lang. Then, rook e1, alisan tore, buong bagsak. O kaya parang pwede rin yung rook d6. Daming tira. Grabe. 1 milyon. Ito yung tinatawag na, narinig ko dati. Grabe tira ng kalaban mo. 1 milyon Ibig sabihin, napakaraming magandang planong pagkaganon, winning na, no? So, G5, capture, king C2, and nag-bishop F6, binalikan ng depensa, at bumati rin na. H4, ayun, yan naman ang kiliti ng GM. Sa mga GM talaga, expected yung ganyan. Plano, pag kinapture, capture, ayun, may kiliti. Yan yung mga last bite ng GM to survive, no? Sa mga alanganing position. Kinapture lang ni IM Pau. Very nice decision. Kasi hindi nga naman makapture yan. Imagine niyo po, kakapturein yan. Capture, makukuha ng buong buo ang knight sa e5. Knight g6, ayun, para magka-counter. Rook takes e6 lang. At umilag, rook f8. At dito, nag-rook d6. Ang plano ay napakaklaro. May rook e6, may bishop d7, daming paparating na dangerous attack papunta sa black. At nag-rook takes h4, nag-bishop f5, atake muna sa knight, knight e5. At ayun, dito mga kamatyas, sige po, pakiguess nyo ang brilliant move na binitawan ng ating kababayang GM-elect. At sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat po mga kamatyas. Congrats sa nakakita ng rook takes bishop. Brilliant sacrifice. Bitin na. Buong buo yung knight. Kinapture and takes. Nako, kitang-kita dito. Pero syempre, kailangan ingat pa rin. GM ang kalaban. Take note mga kamatyas. Pag GM, ang daming mga kiliti at milagrong nagagawa niyan. Kaya kailangan ingatan talaga kahit winning na. So, nag-rook f7 para walang check at nag-bishop e4. Okay, next target, rook e6, yung pawn sa c6 ang tatargetin. At nag-rook h2, okay, at nag-rook e6. Ayun, dito na-analyze na ni IM Pau, no? Kumbaga, na-iskwala na niya. Bumigay man ng pawn sa f2, pero ang nakikita niyang pinaka-vital talaga makuha yung c6 at may nakikita akong mating net na paparating. King a8? Ba't gumanon? King a8 talaga tira? Talaga, walang biro? Ba't gumanon? At nag-king c4. At dito po ang nakalagay ay 1-0. So sa makatuwid bagay, nanalo ang ating kababayang candidate Grandmaster Bersamina. Okay, ang ganda ng mga kaganapan. Si Janelle Frayna nanalo din mga kamatyas. Pakita ko na po sa inyo ang kanilang standing. Round number 6 pairing. Ayan, nangunguna pa rin ng Grandmaster ng Singapore na si Tin Jing Yao. Okay, at ang kalaban niya ay Mongolian. Si GM Quezon, board number 4. Kalaban po ay IM ng Mongolia. At ang kaharap naman ni IM Bersamina ay si GM Tran Tuan Min. Ayan. Kung naaalala nyo po, nagkaroon tayo ng Kamatyas Round Robin sa Pilipinas. Isa po yan sa naimbitahan nating Grandmaster ng Vietnam, si GM Tran Tuan Min. Ayan. So abangan natin. Good luck sa ating mga players. At dito naman tayo, tingnan natin ang standing ni Janelle. Nanalo din siya. At sa pairing naman, sino kalaban niya? At ni Ruele Canino, ayan, board number 2, aba, nasa taas na uli si Janelle. Kalaban niya ay WCM ng Mongolia. Okay, dito po kasi ay top
ang makakapasok sa World Cup pag nakapasok. At board number 14 naman, si WFM Canino Ruele against Mongolian. Ayan, board number 14. So, good luck sa ating mga players. Okay, at yan po ang balita dito sa ating update. Ano po masasabi nyo sa ating mga kababayan? Malakasan na po ang laban ngayon sa men's division. So abangan natin at update tayo mga kamatyas. At siguro sa mga susunod na video ay update din tayo sa ongoing ngayon na Superbet Rapid and Blitz na nandun po si Pragdananda. Wala doon si Wesley, wala rin si Magnus, pero nandun naman si Prag. Yan ang susubaybayan natin doon sa ongoing Superbet Rapid and Blitz. Maraming salamat po mga kamatyas. Sana po natuto kayo. At ano man ang inyong komento, makakatulong po yan sa pag-promote ng ating video. Lapag nyo lang sa comment section below. At kapag may lumabas po na isang ads, paran nyo lang ng isa para makatulong po sa ating video. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.